A lot of times, Matthew will take ka, pero what makes this hosting job special and personal for you? Well, before I answer that, siyempre, I would like to greet everyone a very good afternoon po. Maraming salamat, it's been a while. And also our bosses from GMA, of course, Miss Gigi, Miss Che, Miss Darlene, and Tita Angel's here. Good morning po. Ano ulit yung tanong? Okay, sorry. Ang dami kasing natin eh. I think, first and foremost, this is an original concept of GMA. And I've never seen anything like this before on TV, locally. But when it was presented to all of us, the show really tells us and gives us something different in the world of dance. And nung ginawa na namin siya, nung nakapag-tape na kami ng few episodes, parang aside from the concept kasi na napakaganda, and I think, for the record, I think this is the best show that I've ever hosted in GMA, in my history as a host. So far, ito yung show na excited akong pumunta at taping. Ito yung show na excited akong makita yung mga kasama ko. Yeah, but I think the energy inside this show of everyone that's involved, from the creatives to the staff and crew, to the star duos, to the dance authority, to everyone, sobra kaming in one boat, and we bring out the best in each other. I think more, that's why the whole show itself, the dances, the showcase of everyone, napapatungan siya ng extra, and I feel that as a host. Parang that's how I work kasi. I need to feel everyone's energy. Because my task is to connect the dance authority to the star duos, to the audience, and the entire show to the viewers. And the energy that this show has helps me by a long shot. Sobrang ang dali ng trabaho. Saka uuwi kami, hindi kami pagod. Yung pinag-uusapan nga namin palagi yan. Okay? Hindi ka... Iba yung story ni Faith kasi lalo kahapon. Yeah. But anyway, kidding aside, I think this is, I think, the biggest dance collab show ever produced in Philippine television history. And I can't wait for all the viewers locally and sa abroad na mapanood nila to kasi we're very excited. Embargo pa pala to. Yes. Kumayo naman. Joke lang. Pero yeah, but we're very excited, we're very happy, and I think ayoko nang magbigay ng mga sugarcoat na pinaghirapan namin to, hindi kami natulog, ganyan. You have to see it for yourself, guys. You have to see the show to know what I'm talking about. Thank you po. Now, speaking of connecting everybody from the dance authority, the dancer, and the audience, as host ba, since you have the first-hand interaction with everyone, is there a specific story or journey ng mga dancers natin na you find really inspiring, that you feel na audience can really resonate with? I think sinabi ko to in one of the episodes na parang performance yata yung sabi mo sa kanyang player. I think that's may performance kasi silang ginawa. And then that hit me. Parang, wow, there's really more to dance than meets the eye. Hindi lang sa choreography, hindi lang sa music, hindi lang sa synchronicity. It's telling a story. Parang acting. Parang yung trifecta ng art, which is dancing, singing, acting, what have you. Really tells a story, and I think kahit sa hindi dancers, when they watch the show, I think somehow may inspire sila to really dance. Kasi all of the choreographies and all of the showcases that was already done, na shoot namin, iba-iba siya eh. And every taping or every episode, we look forward, anong bago. And I really have to commend the choreographers for that. And they are the ones who's really on top of everything. Nakikita ko yung hirap nila. Imagine si Eljan, 4 kaming sumasayaw, kinokoryo na kami isa-isa with different dance moves. I mean, sorry na guys, si Eljan pa lang yung nakasayaw. At saka si Coach MJ pa lang.
And coach, huwag ka na magalit. Yeah, but ako, I can't really say that I'm really a dancer. I just can dance. But with this show, yan. Sasayaw pa tayo mamaya. Yeah, but with this show, parang pwede namin tawagin talaga lahat yung mga sarili namin mahuhusay na mananalo because of the experience. Wow. Yes. But anyway, congratulations to everyone and good luck to the show. Thanks, Nicky Wang. Thank you, Mr. Nicky Wang. Let us call on next Miss Rose Garcia of TEC. Sample. Sample. Gusto niyo ba niyong matuloy po? Siyempre dun sa Dance Authority at sabi ko nga, sure lang, bonggang sukan na. Yan, nagpapagay si Marian Rivera. Yan. So yan, hindi lang kailangan icon pagdating sa sayawan. Yan, gano'n ka-exciting para sa iyo ang role mo ngayon sa Dance Authority and ano yung mga qualities na hinahanap mo para sa isang magiging stand-out performer? Sa totoo lang, ang hirap. Kasi nung present sa akin to ng GMA, sabi nila, may dance show, Marian, ganito yung gagawin. First time ko kasi mag-judge. Parang may mga in-offer sa akin as a judge, pero parang feeling ko hindi ako karapat-dapat mag-judge. Pero bilang dance ito, at hindi ko magsayaw, at hindi na malilid sa kaalaman nila na love ko ang dancing talaga, nag-yes ako dito. Akala ko hanggang doon lang na okay, sasayaw, tignan ko kung sino yung okay, pero hindi pala. Ako pala yung mas natuto habang nanonood ako sa kanila. So ganun ka-deep yung stars on the floor, ang dami kong natutunan, ang dami kong nakilala. At sabi ko nga siguro ang ganda ng ginawa ng GMA kasi ang gusto nilang i-showcase dito ay hindi lang kami as a judge, hindi lang Alden as a host, kundi yung galing nila sa pagsasayaw. At palagi kong wini-wish talaga na each and everyone, gusto kong mag-shine sila. Gusto ko after stars on the floor, kilalang-kilala sila, gusto ko love sila ng tao kasi ganun sila kahusay. Hinahanap ko, isa lang palagi yung sinasabi, gusto ko enjoy sila habang ginagawa nila ito. Talaga, enjoyment lang? Enjoyment. Isa lang yun sa mga, pero syempre andyan naman for the technical, for kung ano man. Pero yun yung gusto ko habang sumasayaw sila, ini-enjoy nila yung bawat indak nila. Kasi laban nila to sa tagumpay. So gusto ko ini-enjoy nila, matalo, manalo, para sa amin as a judge, pag nag-uusap kami, walang tulak kabigin sa mga ito. Kaya sana mapanood nyo. So yan, bilang isang nanay, artista, dancer, paano nakikita yung dancing or yung pagsasayaw bilang pagpapahayag ng sarili? Ay, ang daming aspeto. Actually, hindi lang sila magja-jazz, hindi lang magkatango, hindi lang mag-hip-hop. Ito yung maganda yung makikita niyo yung pag-flexible o alam mo yun kung paano nila gagawin ang bawat sitwasyon at hindi sila pwedeng mamili kasi mismo yung mga bosses natin na eto ang gagawin yung genre ngayon, eto naman ang gagawin. So, lahat sila talaga all out doon. And of course, sa mga coaches natin na talagang nakakandahirap talaga gumawa ng choreo para lang every time na magtitaping kami, na kami, as a judge, parang nasashock kami na, oh, there's something new. Kaya each and everyone sa kanila, magugulat ka, akala mo first episode yun na. Second episode, iba na naman. Third episode, iba na naman. So, nakaka-proud maging parte ng Stars on the Floor. So, ikaw sa sarili mo, siyempre sa sarili mong karanasan, experience, kasi bukod sa pagiging magaling na actress, nakilala ka talaga namin sa pagiging mahusay na dancer. Parang, ano rin yung naging reflection mo or pwede mong i-share from your own experience bilang isang mananalo? Love ko ang dancing eh. Every time nagda-dance talaga ako, na-express ko talaga yung sarili ko sa iba't ibang angulo. So, ang tagal ko nang hindi masyadong sumasayaw, arty-arty lang sa TikTok, pero di ba ang konti lang nun? Pero dito sa Stars on the Floor, nabigyan kami ng chance na sumayaw ulit. So, marami kami, actually, may gagawin kami na wag ma-preempt, na hindi namin forte, pero tinik namin as a challenge dahil na-inspire kami sa mga to. So, abangan ka. Good luck sa akin. Thank you. Thanks, Ate Rose. Marami po talagang aabangan. As a backstage witness, may mga on-the-spot pa-sample pa sila. Yan, dapat nyo ring tutukan. Let's call on next,
The floor is yours, Miss Kate Adahar of Random Republica. Grabe naman, sige. Hi, good afternoon. Congratulations. May question, sir, for Miss Coquang. So, known po kayo sa comedy. So, paano niyo po binalanse yung pag-judge ng seryoso? Ano po? Paano niyo po binalanse? Di ba hirap o madali? Yung Oo. pag-serious judging. Dati rin po kasi akong kontisera. Nung bata pa ako, dance contest na ako. Ang unang tungtong ko po dito sa GMA, lumaban po ako ng dance contest sa lunch day. Yung kay Mariah Carey, You gotta feel like emotion. At saka, too legit to quit. Yan po, sa programang lunch day. Kontisera po ako. So, alam ko po yung pakaramdam ng ninenervyos ka. Alam ko po yung pakaramdam na kulang lang mo, wala ka na sa kinatatayuan mo. So, kaya I'm very, very thankful po, unang-una sa utak po ng programang ito, ng bagong show na ito, na pinagsama-sama. And sinabi nga niya niya na masaya kami na nasama kami dito. And ako bilang parang balanse na mawala yung mga nervous na mga to. Alam ko, nakikita namin kasi yung kaba nila eh. Yung pagod, yung ano lahat. So, kailangan naman nating balanse. Diba? Tawa-tawa tayo. Pagdating nila sa backstage, na kayo niya. Diba? So, kasi kami ganun din. So, kailangan lang din namin kasi bilang mga dance authority, bilang host, syempre meron din kami parang may mga pressure din po para sa amin. So, I'm thankful na kasama ko itong mga bituin na ito at nagkakatulungan kami na mag-shine sa isa't isa. Kaya maraming salamat po. Thank you. And ano yung, given your experience sa dancing, ano yung hinanap niyo na qualities dun sa mga participants? Naku po, kailangan talaga yung ano sila. Although lahat naman po talaga sila ay talagang determinado. May mga, kumbaga lahat po sila ay nakita namin talaga yung eagerness sa isa't isa. So siguro ang ano na hanapin na lang talaga namin dito, yung hindi sila talaga matatakot harapin kung ano yung mga ibibigay sa kanilang mga genre. Talagang, okay there. Ay, there. Nalaman ako. Ganon. Thank you and good luck. Thank you, Miss Kate. You may now begin.